Sir, follow ko lang yung tanong ni Ronald kanina. Kasi sir, sabi nga ninyo, wala nga naman storm signal. So there's nothing stopping anybody from sailing. It's in the end the captain who has to make the call. Pero sir, moving forward sir, we realize na wala nga signal and pwede siyang lumarga. But moving forward, how do we prevent incidents like this in the future na wala nga signal, pwede lumarga pero lumubog dahil malakas yung alon? Dagdag lang sa tanong ni Ed, Admiral. Di ba meron kayong institutional memory tungkol sa ganyang mga gray area? Hindi naman kasi black and white itong weather Di ba? Minsan biglang may susulpot na problema kahit hindi ganun kalakas yung storm signal. Meron ba kayong institutional memory na pwede niyong gamitin para at least ma-manage, mapigilan yung ganitong klaseng mga insidente? But before that, Seka, as I was saying a while ago, walang public storm warning signal naka-raise over that area during that particular time na siya ay lumayag. So ang rule sa barko ay pagka walang prohibition, it's always the call of the master of the ship, the captain being the master of the ship. So what happened here? Naglayag siya pero nung napansin niyang lakas yung alon, bumalik siya. But unfortunately, the report is nagkaroon siya ng derangement o sira ng barko at nag-stop siya at nagpahatak siya sa isang barko pa. Unfortunately, nasira yung line nila, naputol at doon na nawalan ng control yung mga crew tsaka yung crew, no? And that's the reason, initial reason na in-offer sa amin na nakuha namin base doon sa pagtatanong sa mga crew kung bakit siya lumubog. So hindi lang siya bad weather yung kundi yung mismong problema doon sa barko. Meron siyang mga merong ganoon Sir Ronald, no? Anyway, may investigation na ginagawa bukod doon sa bad weather. Of course, titignan yung mga decision making, yung mga protocols na sinusunod sa barko, kung ito lahat ay nagawa. And at this point, hindi ko pa masabi kung ano talaga yung reason kung bakit siya lumubog. But eventually, pag na-establish ito, we'll keep you updated po. Yes, so, dapat ang oil tanker kasi very yan Dapat dahil delicate yung kanyang dala, kaya dapat yung kanyang capacity to deliver. Ibig sabihin yung mga equipments nila, dapat laging chine-check yan bago lumayag, di ba, Admiral? Opo, ito naman ay palaging merong from time to time ay chine-check at lagi pong kumukuha ng permiso ito sa Marina, nagre-renew ng mga documents at pagka nagre-renew po ng documents, meron po mga inspection na ginagawa ang Marina. Okay, so Admiral, linawin lang namin, yung pinaka-cargo ng tanker na yan is all intact. Hindi pa naman siya nag-leak. As of the moment po, yung nagkakalat lang from the makina ng barko. Yun po yung lumalabas. Hindi pa kasi makadive kanina, no? We tried kanina po na magkaroon ng diving operations para ma-confirm natin kung saan nanggagaling yung leak. Kasi kung konti pa lang yung lumalabas Usually po, pagka may mga oil spill incident na ganyan, ang naunang lumalabas yung operational oil o yung working oil ng engine. At sumusunod na po yung talagang karga niya. Base po dun sa feedback sa amin, ang lumalabas po ay dahil kukunti pa lang siya, baka ito pa po yung ginagamit ng barko doon sa kanyang mga engine. Saka nang balak ninyo dyan, hindi ba mas madali kung napakahirap ba kung intact naman yung cargo niya, napakahirap ba kung isa-salvage na lang yung buong barko? Dagdag sa tanong ni Ami, Admiral, dagdag sa tanong ni Ami, anong plano na salvage operations diyan at kailan? Dahil siguro kinakailangan diyan mabilisan dahil baka yung oil spill maging oil leak at maging major oil leak, no? So, anong plano nyo in terms of salvage operations? Actually, katatapos lang ng meeting namin with the Harbor Star. Ito yung salvage company na nakausap o inahire ng company o yung may-ari ng barko. At nilahad niya sa amin yung plano. At ang plano talaga ay i-siphon itong oil as soon as possible, no?
Yung mga platforms nila ay magdadatingan bukas hanggang linggo. Yung mga preventive measures na kailangan ay ginagawa na po, tinutulungan sila ng Coast Guard. Meron na po silang mga barko dun sa area, meron silang oil spill boom na nilagay, at meron pong mga dispersants na naka-ready. At yun po ang ginagawa namin sa ngayon ay minomonitor natin at tinutulungan natin sila. But once na dumating po ng Sunday, lahat ng mga kailangan nilang gamit, they will start right away. So hindi gagalawin yung oil tanker, Admiral? Sisip-sipin na lang yung laman? Sisip-sipin na lang po muna, pero pagkatapos po nun ay palulutangin pa rin po yung oil tanker. Ang kaibahan nito doon sa Mindoro, yung lalim nito ay manageable. So 34 meters, mas madaling i-operate ito at mas madaling lagyan ng hose para po masipsip yung langis doon sa mga tanks niya. Okay. So I guess, Admiral, all you're waiting for is better weather for all of this to be That's done. true also. Yan ang challenge sa atin ngayon. Kanina, we tried yung mga operations natin. Medyo nalilimit tayo, pati yung aerial survey, hindi nakalipad yung helicopter kasi medyo masama ang panahon para sana magkaroon tayo ng clear picture ng environment. And then, yun nga, yung diving operations, yun po yung mga naantala na dapat natin gawin kanina. Okay. Given the volume of oil that's in this sunken tanker, would you say that this is potentially, if things turn to worse, no, one of the largest oil spill, if ever, The that might largest. happen? Oo. Kaya nga, we're doing our best to avert an environmental catastrophe. Sa dami nitong langis na meron ito, pag ito'y umagos, unang tatamaan yan kasi northeast yung hangin. Itong Manila, bandang Nabotas, Malabon, Bulacan, Pampanga, and of course, kahit yung Parañaque at Cavite, aabutin ito sa loob ng Manila Bay. At alam po naman natin kung anong impact nito sa kabuhayan, sa security, at hindi ito magiging maganda para sa ating kalagayan ng ating bayan. But given, Admiral, the circumstances surrounding this incident, you think naman malayong mangyari yon, yung worst case scenario? Alam mo, we're trying our best, no, na ma-avoid natin yung ganong scenario. Pero hindi tayo, kasi ngayon, wala pang leak na galing sa tangke, yun ang pinagpapalagay namin kasi nakausap din namin yung mga crew tungkol dyan at sinasabi nila na na-secure nilang mabuti yung mga hatch. Okay. At hindi posible na mag-dig. Okay. Pero we're preparing for the worst scenario para nang sa gano'n na hindi naman tayo masurpresa kung sakaling tatagdas ito. Okay, thank you for joining the Storycon. Philippine Coast Guard spokesman, Rear Admiral Arman Balilo. Salamat, Admiral. Thank you, Admiral. Thank you po. Thank you.